Hello pong muli mga kababayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po inyong lingkod para po magkomento po muli sa inyo. Bago po tayo magumpisa, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Sa amang bansa o sulok ng mundo, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, samahan niyo po ako, komentuhan po natin itong napakahusay na institusyon mga katambay, lalo po ang committee ng Quadcom. Ayan po, pinagmamalaki po nila ngayon ang kanilang ginawang 13 hearing na po yata. Yung kanilang hearing na ginawa about sa dating Pangulong Duterte at isinama na po si Senator Bato at Senator Go. Ngayon po ay kakasuhan daw po nila at nire-recommenda. Meron na po silang rekomendasyon na kasuhan daw po. Alam nyo po kung ano ikakaso daw mga tambay. Yung sinasabing crimes against humanity. Ano po ba yan? Parang yan po yung mga krimen laban sa sanglibutan, mga ganon, mga tambay. Talagang matindi pangmalawakang krimen sa sa buong bansa, mga tambay. Ang kanilang gustong ikaso dito po sa tatlo, mga tambay, sa dating Pangulong Duterte, kay Senator Bato at kay Senator Go. Mga tambay, pakinggan po natin ang balita, mga tambay. Ang napakagagaling po na komite na talagang rekomendasyon na, matindi. Mangyayari po ba ito, mga tambay? At kakatigan po ba ito ng korte ang kanila? Mamaya natin na ituloy. Pakinggan po muna natin ang balita. Formal nang inirekomenda ng House Quadruple Committee ang pagsasampa ng crimes against humanity laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senators Bongo at Ronald Bato de la Rosa at iba pa. Ito matapos ang 13 pagdinig ng House Quadruple Committee kaugnay ng extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng Duterte administration. Ayan po mga tambay, yan po ang napakatindi po mga tambay. Crimes against humanity. Ibang klase, no? Kala mo bang ang ginawa ng dating Pangulong Duterte at kasama pa ang General Bato at si Senator Go? Dahil nga po isinama na po nila ito, mga katambay. Dahil nga po meron dito issue, yung sinasabi pong reward system na pinaputok po ni Colonel Garma na bigla pong nawala sa Pilipinas, yung kanilang witness, mga tambay. Nasa Estados Unidos na po yata at nakakulong, mga kabayan, yung star witness nila. At nakita naman po natin, 13 hearing, mga kababayan, sino po ang mga resource person na pinagkukuha nila? Karamihan po, nakakulong, mga may kaso, mga tambay, ano pa, dating nakakulong din, nasangkot din po sa droga, mga tambay. Nasangkot din po ang dating Senador De Lima. At karamihan pa ay mga sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, mga tambay. Matindi. Ang kanilang mga resource person na talagang magpapatotoo at sasabihin po na ito po ay kakatigan ng korte at lalong-lalo po ng Korte Suprema. Kaya po nakita po natin dito ay puro pagwawaldas ng pera dahil parte po ito ng sinasabi nga pong demolition job, politically motivated at political harassment sa mga Duterte. Dahil nakita naman po natin, saan ka nakakita na mga congressman lang po ang gigil na gigil sa nangyari po sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Ni hindi man lang po sila nagpa-survey sa mga Pilipino na nabigyan po ng napakalaking natanggal na problema sa ating bansa ng 6 na taon. Lalo po yung takot ng mga Pilipino dahil sa alam naman po natin ng mga panahon na kahit po nung panahon ni dating Pangulong Aquino ay talagang laganap ang krimen, lalo yung ginagawa po ng mga addictus. Di po ba? Yung ginagawa ng mga addictus noong mga panahon na yon, mga normal na Pilipino po ang nabibigyan po ng malaking problema, lalo po sa mga barangay. Di po ba? Nandiyan na po yung pagnanakaw, panggagahasa, di po ba? Papatayin ka pa, hold upin ka pa, dahil nga kailangan nila ng pambili ng droga. Pero ang pinagtataka po natin, mga tambay, ni hindi man lang po nila kinuhanan
ang mga Pilipino ng report kung ano naman po ang nararamdaman ng mga Pilipino na na binigyan ng malaking problema nitong mga addictus sa war on drugs. Ano naman po ang dapat po dito inaalam din yung nararamdaman ng mga nabiktima, ng mga namatayan, mga pinatay nito. Kasi ang nangyayari, walang human rights yung mga pinatay eh. Di ba sinasabi nila parang parte ito ng human rights eh dahil crimes against humanity, di ba? Pero pagdating po rito sa mambabatas, wala pong human rights naman yung mga biktima nito. Yung mga nabiktima nito na involved sa krimen, lalo sa droga, napakarami po niyan. Di ba? Na napatay din ang mga lulong sa droga. Mga ginawan po nila ng kasamaan. Mga normal na tao, ang ating mga anak. Di ba? Walang pinipili pong edad ang kanilang pineperwisyo. Pero sa kabila nun, wala tayong narinig. Wala man lang po yata silang kinumbida o inimbestigahan o maging resource person para naman makita natin ang saloobin ng mga biktima ng ipinagtatanggol po ng mga mambabatas natin against sa war on drugs, mga katambay. Ibang klase. Mukhang mas pinoprotektahan pa yata ng mga mambabatas ang mga involved sa droga kaysa po sa mga normal na tao, mga katambay. Kaya dito po, sa nakikita natin, wala pong patutunguhan ito. Naaksaya lang po ang pera ni Juan de la Cruz sa mga ganitong klaseng hearing. Kasi paano mo i-hearing itong yung ganitong klase? Tapos ang iyong kukuning mga resource person ay puro sablay na. Dispalinghado. Di ba? Napakikita po natin ang mga resource person dyan. Mga tambay. At ngayon lang sila magpaplano. Rekomendasyon na kaso na wala namang matitibay na ebidensya. Ano ang matibay na ebidensya mo? Yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte nung siya pinapunta nyo riyan. Di ba? Nung pinagsalita nyo ang dating Pangulong Duterte. Napahiya nga kayo eh. Ipinahiya lang kayo. At yung mga time na yan na siya ay nag-declare ng war on drugs, kasama rin kayo eh. Kasama kayong sumuporta riyan ang mga kongreso, ang institusyon ng kongreso at kamara, kasama sa sumuporta nung panahon ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, nasa na po sila? Dahil nga po, iba po kasi yata ang nagagawa ng pera, mga katambay. Ang dapat po talagang mabigyan po ng kaso, sa totoo lang, hindi po yung war on drugs. Dahil alam po natin ang droga ay salot. Salot po yan. Hindi po yan maganda. Di ba? Salot nga yan eh. Ano tingin mo sa droga? Herbal? Nakakatulong sa tao? Di ba? Hindi nakakatulong ang droga. Nakakasira ng ulo yan. At pagka sira na ulo mo riyan, mahirap ka nang gumaling yan. Di ba? Marami ka nang gagawin yan. Problema sa bansa, lalo sa mga nasasakupan, lalo sa mga barangay. Di ba? At yung ginawa pong war on drugs ng dating Pangulong Duterte, talagang nakita po natin kung gaano karami na ang apektado na barangay sa ating bansa. Di ba? Mahigit 42,000 barangays ang apektado at isa na po ang barangay ni Kamanong doon. Nalaganap at napakaraming addictus na hindi natutulog sa gabi. Hindi mo alam kung kailan ka papasukin ito para gawa ng masama. Dahil nga mga addictus, walang tulog-tulog. Naghahanap at nag-aabang na lang kung kailan po sila makakatsyempo na ikaw ay nakawan, gawa ng masama. Pag minalas-malas ka pa, masasawi pa ang iyong buhay, mga katambay. Ganun po tayo naprotektahan ng war on drugs ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte. At tumahimik po. Napakalaki po ng kabawasan ng krimen. Lalo ang droga. Lalo ang gumagamit ng droga sa ating bansa. Tumino. At nakita po natin, nasaksihan po natin sa kasaysayan ng mundo, kasaysayan ng Pilipinas na napakaraming nagbalik loob. Mahigit 1 milyon po ang nagparehab nung panahon na yon. Mahigit 1 milyon. History po yon, kasaysayan po yon. Pwede po ilagay ito sa Guinness Book of Record na merong nagparehab na ganong karaming addictus sa kasaysayan po ng panahon. Mga katamay, nangyari lang po yan
sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon po, ano po ngayon na nangyari sa ating bansa? Lalong lumaganap na naman po dahil napoproteksyonan po ng bagong Pilipinas po yata. Nakukonsinti na naman at para po yata ang droga sa kanila ay herbal dahil mismo kapulisan natin inagsalita na hindi raw maituturing na masama na bisyo ang droga. Bagkus makakatulong pa raw po ito. Lalo po raw doon sa mga nagtatrabaho, mga katambay. Dahil ito po, lalo raw po sa mga panggabi, mga katambay, ibang klase po. Biriin mo, magsasalita sa'yo, PNP chip, na ang droga, talaga namang bisyo yan. Pero pagdating sa kanila, makakatulong pa. Ibang klase. Kaya dito po, mga katambay, yung ginagawa po nila ito, parte po ng pamumulitika ito Wala rin po patutunguhan ito. Napakahusay na mayor, napakahusay na presidente, napakahusay na abogado, prosecutor, judge, di ba? Piskal, lahat na kay dating Pangulong Duterte. Tapos ganyan lang ay isasampa mong kaso, wala kang matibay na ebidensya. Tama. Pupulutin lang sa kangkungan yan. Di ba? Ang dapat tutukan ng Quadcom Committee, yung ginagawa nilang korupsyon, yan, meron pong malalaking ebidensya po yan. Dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay nagtatanong po sa napakalaking korupsyon na ginagawa sa ating bansa. Sila ang dapat imbestigahan. Kaya nga lang, sino mag-iimbestiga sa kanila? Nada. May imbestigahan lang po ito, yung ginagawa nilang lahat sa susunod na administrasyon. Pero ngayon, walang mag-iimbestiga. Kaya po, nananatili po na questionable ang napaka-laganap na korupsyon sa ating bansa. Ito po, pahayag po ni dating Pangulong Duterte ito at lumalaganap na po ito sa social media. Tingnan po natin, pakinggan po natin mga tambay. Pati po ang ginagawa nilang paggastos sa kaperahan natin na dapat ito ang talagang tutukan at kasuhan mga tambay. Tingnan po natin. Pakita ko po sa inyo. Laganap na po ito Setup ko lang. Lahat kayo, mayuwi kayo ng 5,000 cash. You'll also receive a check worth 200,000 pesos. Ang gobyerno na ito, walang project. Saan ang pera namin? PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan, 29 billion na lang. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yung empleyado. Ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, may tag 5 mil kayo ngayon. Kita ko sa CCTV ko So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. Di po ba mga tambay? Sino po ang napakaraming talagang kaso na nangyayari po sa ating gobyerno ngayon? Ang dating Pangulong Duterte po ba na pinoprotektahan ang mahigit 100 million, 115 million Pilipino pinoprotektahan sa bisyong droga at siyempre sa mga kriminal. Sa mga kriminal, laganap ang krimen noong mga panahon na siya umupo noong 2016 hanggang 2022. Di ba? Napakaraming klase ng krimen. Nandiyan pa terorista, NPA at mga randing and tandem at napakarami pa, mga holduping, di ba? At sobra-sobrang krimen sa droga, number 1. Di ba? Na-stop ng 6 na taon. Pero ngayon, ano po ang binibigay sa atin ng bagong Pilipinas? Sa panahon naman po nila, laganap na korupsyon. Mismo ang dating Pangulong Duterte. Yan, sinasabi niya, nasaan ang pera natin? Ano po ang ginagawa sa kaperahan po ng mga Pilipino? Hindi po ba ito crimes against humanity? Mas matindi pa po ito dahil pera po ito ng mga Pilipino.
Matinding krimen ito, di ba? Saka ito po, talagang harap-harapan ka ninanakawan ayon sa dating Pangulo Duterte. Harap-harapan, mga tambay. Nilulustay, niwawaldas ang pera ng bayan. Pero walang investigasyon. Ang investigasyon, dating Pangulong Duterte lamang, mga kababayan. Nakita niyo po? Matitindi. Matitindi po ngayon. Pero sinasabi nga natin, panahon po kasi yan eh. Panahon po nila yan. Nakokontrol po nila dahil nga nakita natin yung pera, kung paano po nila galawin at gamitin ng parang hindi mauubos ang pera ng bansa. Kung gamitin po nila, kasama po yata nagagamit dito para mapagtakpan ang kanilang isang damukal na problema ng bansa, lalo ito ay kaso. Sabi nga ng dating Pangulong Duterte, pera ng taong bayan yan, mga tambay. Matindi po ang kaso dyan. Istapa yan, di ba? Sinabi na rin ng dating Pangulo yan. Isang malaking istapa yan ang ginagawa mo. At kasama po ang Speaker Martin Romualdez, ayon na rin mismo sa dating Pangulo. Dahil grabe magpamigay. Dahil nakita naman natin, pati po, nagpapaka-presidente na po. Di ba? Nagpapaka-presidente ang isang speaker. Siya na rin po ang umaaktong presidente sa AFP. Di ba? Sa sandatahang lakas natin, nakita niyo po yung mga promises niya. Pera ng bayan ang ginagamit, mga katambay. Hindi naman niya pera. Ibang klase. Kaya tapos, mababalitaan mo, nakatutok lang sila sa crimes against humanity ng dating Pangulong Duterte. Na ang mga Pilipino ay hindi man lang kinonsulta. Hindi man lang kinonsulta ng mga congressman ng mga Pilipino kung ano at maganda ba o pangit ang ginawa ng dating Pangulong Duterte. Hindi man lang tinanong ang mga Pilipino na nagpapasweldo sa kanila. Nagustuhan nyo ba ang ginawang war on drugs ng dating Pangulong Duterte? O kami lang ang hindi nakagusto? Dahil kami ang maraming itinatagong issue sa gobyerno. Kasi pag naupo kasi ang isang Duterte, malilintikan sila, mga katambay. Sa dami po ng ginagawa po nilang anomalya yata sa ating bansa na alam ng mga Duterte, lalong-lalo na ang Vice President. Kaya po hindi nila magugustuhan na merong isang Duterte na naman na babalik sa pwesto. Kaya po kahit anong kaso gagawin nila, kahit anong kaso ay itatanim nila sa dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte para hindi na ito makabalik sa pwesto dahil sila ang unang malilintikan dito, mga katambay. Lalo-lalo siyempre yata ang speaker. Napakarami nilang hawak na ebidensya dyan. Lalo yung ginawa po nilang paglipat sa pera ng bayan, mga tambay. Mga pera ng mga nagko-contribute sa GSIS, SSS, at siyempre sa PhilHealth na sikat po ngayon, mga tambay. Ito po, media lang po ito. Puro sa media lang po nila. Media mileage. Pero wala pong kakwenta-kwenta itong kaso na ito, mga tambay. Hindi po ito uusad. Una-una, wala naman po silang matibay na ebidensya. Pangalawa, sa politika lang po nila ito dinadaan, mga katambay. Matatabunan lang po ito, mga katambay. Kaya yung ginawa po nila 13 hearing daw, napakarami po nilang niwaldas na pera dyan. Komento na inyong lingkod. Kaya dito po, good luck na lang po sa kanila, mga kababayan. At yung sinasabi nga natin, yung panahon nila ngayon. Hintayin po nila pag hindi na nila panahon, mga katambay. Tingnan natin kung ganyan pa rin po ang asal na gagawin nila sa taong bayan. Wala po silang pagmamahal sa mga Pilipino ngayon. Nakita nyo po, dinala tayo ng dinala sa pagwawaldas po ng pera ng bayan. Hindi tayo dinala sa ikauunlad ng ating bansa. Bigyan tayo ng marami o sinasabing mga trabaho na makapagbibigay sa atin, sa ating mga kababayan. At ganun din po, sana yung pangako na sinabi po ng Pangulo, kahit bigas man lang, ay napako na. Yan po ang legacy na iiwan sa atin, mga tambay. Legacy po yata yan, kasama ang speaker, mga tambay. Yan ang legacy nila. Walang proyekto. Hinahanap nga ni dating Pangulong Duterte ang proyekto nila. Maintenance lang halos ang nakikita ni dating Pangulong Duterte. Ang nakita ni dating Pangulong Duterte sa kanila, laganap na korupsyon. Muli po, mga tambay, maraming salamat po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan.
sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po mga kababayan. Ingatan nawa po. Sa muli po, paalam. Bye-bye.